Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kamusta po? Alas 7:59 ng gabi sa aking orasan. I just want to thank God for this evening. Kumain na po ba kayo? Probably ang iba sa inyo alas 6 pa lang po nagdi-dinner na eh. Opo. Salamat sa Lord sapagkat tayo ho ay nagkita ngayong gabi. Medyo na-atras yung ating oras gawa ng may mga hindi ho maiwasan na mga dapat ayusin. Opo. Kaya po, salamat lang sa Panginoon sapagkat tayo ho ay natuloy ngayong gabi at purihin ang Panginoon Diyos sa opportunity na tayo ay nagkita uli at may panibago na namang hamon ng Lord sa atin sa gabing ito. May dalang excitement ito sa ating buhay pananampalataya. Naniniwala ako na ang Lord sa kanyang naisin para sa ating buhay pananampalataya, gusto niya na mag-journey tayo together with Him. Opo, tayo po'y magsimula sa ating pananalangin at gawin nating guide yung Apostles' Creed para po sa gabing ito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa lahat ng Catholic community nationwide and worldwide. God bless mga kapatid. Isa na namang opportunity for us to learn God's Word. At napapasalamat po tayo dahil nandyan ho kayo at napakabuti ng Lord sa atin. Imaginein mo yung nangyari kaninang umaga, tanghali, hapon at ngayon alas 8:02 ng gabi ay yung paggalaw ng Diyos sa ating buhay ay talagang nararamdaman ho natin sa ating pamilya, sa ating sarili, negosyo. Ganun ho kabuti ang Lord. Ganun ho katindi ang Panginoon Diyos sa atin. Okay, Bro Mers, magandang gabi po sa buong pamilya. Maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, meron ho tayong ilang goals dito sa ating pinag-uusapan kada gabi. Ay yung lahat po ng inyong mapapakinggan dito, no, mga kapatid, ay we have to learn and apply yung mga biblical principles. Hindi po sapat yung malaman natin, okay, so dapat ito ay mag-lead sa atin doon sa application. Opo, anumang bagay, anumang knowledge na hindi ho na i-apply, walang kwenta po yun eh. Na pagdating ho sa spiritual na bagay, hindi sapat yung learning itself. Dapat yung learning must be put into practice. Bakit po? Kasi mahalaga po yun eh. Opo, mahalaga po yun. Kapatid na Angel Amoma, magandang gabi ho mula dyan sa Japan. God bless sa Amoma family. Maraming salamat po. Pangalawa, we have to remember that the object of love is Jesus. Kaya matututunan mong magmahal dahil sa Panginoon. Siya kasi yung object. Hindi mo pwedeng tanggalin si Jesus sa eksena ng pagmamahal. Siya yung pattern natin. Pangatlo, loving others like Jesus. Importante ho ito. Natututunan ang magmahal. Sa una, mahirap. Maraming mga struggles ang Katolikong Kristiyano. Pero pag nasanay po kayo, lahat naman ng lakad nagsisimula sa unang hakbang. Di ho ba? Yung mga anak natin, nung sila po ay tinuturuan nating maglakad, nagsimula yung mabilis na lakad dahil po sa unang hakbang ng anak natin. Ganon din ho sa Christian life natin, hindi tayo magmamature kaagad, hindi ho yan overnight. Yan po ay process. Yung ating spiritual life, spiritual growth, yung lalim natin sa Panginoon, it will take time. Opo, it will take time. Salvation La Labanancia, magandang
gabi po. Maraming salamat for joining. Kapatid Joselito Celis, magandang gabi po. Salamat for joining. Sabi niya, good evening bro, continue spreading the truth. Salamat po sa encouragement. Kailangan po natin yan sa mga panahon na ito. Mga kapatid, dalawa na ho yung ating na series. Una ho ay Learn to Love God's Word, yung ating binigyan ng pansin. Gemma Gabio, magandang gabi po. Sa isang Katoliko, in order for you to become a good Catholic, dapat meron kang alam sa Bible. Yan po yung una natin Sacred Scripture. Importante sa ating Katoliko yung Bible. So ang suggestion natin, kung wala po kayong Bible, you purchase one. Pwede ho kayo mag-download sa inyong mga cellphone. At makakatulong din ho na hindi lang meron tayong kopya, downloaded sa cellphone natin, may time ka para magbasa. Ini-encourage naman tayo magbasa ng Word. Of course, yung interpretation na ito ay naka-interpret na ho yan. Meron tayong magisterium. Pero, siyempre, on a personal level, hindi naman masama na magbasa ka ng Word. Especially sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Especially if you read the history account, yung Acts, malaki po ang tulong nyo sa atin mga kapatid. Kapatid na Corazon Gagi, magandang gabi po kay Franklin Villaflor Cacho. Maraming salamat po for joining mga kapatid at malaking encouragement po yan kay Brad Calix na nandyan lang ho kayo, maski na ano ho yung inyong mga pinagdadaanan sa buhay, ay naandyan lang ho kayo. Napakabuti ng Lord sa atin. Importante yung God's Word mga kapatid. Hindi pwede sa isang Katoliko na hindi nagbabasa ng Bible. Nung ako po'y pastor pa, ay meron po ako ng disiplina na basahin ang Genesis to Revelation sa isang taon. Bro Tata Tanyesa, magandang gabi ho. God bless sa entire family, ordinaryong Katoliko. Magandang gabi po sa buong tropa po dyan. At yung mga parish priest po ninyo, mga kapatid, magandang gabi po sa kanila. Meron akong nung ako po'y pastor pa, ay ang aking discipline ay to read five chapters a day at least. John Paul Ruby bro, magandang gabi, salamat for joining. 5 chapters a day. 2 chapters sa Old Testament. Magbabasa ako ng isang Psalm. And then, dalawang chapters sa New Testament. Dinidivide ko ho yun. At least, if you will read, at least sa context ko dati, ako'y pastor pa. Kasi 66 books lang ho sa amin . Sa loob ng isang taon, pag yan ang practice mo, sa isang araw, nagbabasa ka ng at least 5 chapters a day, matatapos mo yan hanggang December. Pero dahil 73 yung ating 73 books, maaring dadagdagan mo pa yan. And it takes time and it takes a discipline po talaga. Pangalawa, napag-usapan natin yung learn to love not only God's Word, kundi learn to love yung righteousness over sin. Yun po yung emphasis natin kagabi. At ngayon pag-uusapan natin, learn to love Jesus and His teachings. Learn to love Jesus and His teachings. Doon po sa Matthew 4 verse 19, mapapansin po natin mga kapatid, ang sabi po doon, Matthew 4 verse 19, na Jesus said to them, yung them dito ay tumutukoy sa mga disciples niya. Okay? Ang sabi niya, come with me. Bro Alan Llaneta mula dyan sa Hungary. God bless kapatid. Come with me and I will teach you to catch people. At ang sabi ron, at once they left their nets and went with him. Mga kapatid, si Jesus, nung siya po ay nagtuturo, isa lang ho yan sa kanyang ginagawa. Siya po ay nangangaral, siya po ay nagtuturo, siya po ay nagpapagaling. Preaching, teaching, saka yung kanyang healing ministry. Kapatid na Arturo Pagatpatan, magandang gabi ho. Pasensya na ho kayo medyo maingay sa paligid ko kasi lagi ho nagbibidyo kayo dito pagkagabi. Melchizedek Jack, good evening ka Brad, watching from Bata, Bacolod City. Maraming salamat po.
kapatid na Jack, salamat. Good evening po, Bro Calix, sabi ni Alan Janeta. Sa teaching ministry ng Panginoon Diyos, ang ilan ho sa mga tinuturo ni Jesus ay yung loving God o loving the Father. That people should love God. At itong pagmamahal na ito ay dapat mag-lead ito sa pag-worship sa God the Father. Pangalawa, yung love your neighbor. Ito yung isa pa na binibigyan ng emphasis ng ating Panginoong Yesus. Dapat tayo bilang mga follower ni Jesus ay matutunan natin magmahal sa ating kapwa. Meron din siyang the golden rule, di po ba? Na tinuturo, yung the Beatitudes. Yan po yung ilan sa mga tinuturo ng Panginoon. At ano pa yung mga specific topics like forgiveness. Padadaanan po natin yan later on. Dapat ba tayo nagpapatawad bilang Katoliko sa ating kapwa Katoliko na gumagawa ng di maganda sa atin? Gaano ba tayo kadalas magpatawad? Kailan? Bakit tayo nagpapatawad? So, these are the questions na po pwede nating mapag-aralan later on. Susunod dyan, pananampalataya. Importante yung faith sa buhay ng Katoliko. Pero hindi lang faith. Sabi nga natin, faith, importante rin yung good works, kasama dyan yung ating obedience sa ating Panginoon. Monching Lakwarin Salon, magandang gabi po. Oo. Shout out daw, sabi ni John Paul kay President, kay John Paul, kay Bro Gaylan, Christian Paul Gaylan, magandang gabi sa aming presidente ng CFD sa Bacolod. Bro Justin Martir, magandang gabi po. God bless sa entire family. Kay Jun Montes Arimado from Legazpi City, maraming salamat. Kay John Carey Gaylan, magandang gabi po. Makita rin natin si Jesus ay nagtuturo gamit ang parabola. Opo. Ito po yung mga short stories pag sinabing parables, pero minsan may hidden meanings po ito. Renato Oghayon, magandang gabi po. Watching from Cagayan de Oro, ang sabi niya. Meron din siyang teaching si Lord, yung Sermon of the Mount. Ano po? Ilan lang ho yan sa mga examples na tinuturo ng ating Panginoon Diyos. At sabi nga natin, kapag teaching ang pinag-uusapan, ini-inform yung mind. Information. Pagka-teaching. Overload na nga ho tayo niyan diba? No, ako po yung pastor pa, talaga hong bombarded ho ako ng mga teachings. I've been to different theological schools. May kanya-kanya po silang school of thought. At minsan napakahirap bitawan yung mga theological baggages. Kung galing ka sa iba't ibang paaralan ng Biblia, mahirap siyang ibalanse. Lalo na dito sa Catholicism, kasi sa Catholic Church, talaga hong iba. Opo. Kaya nagsusumikap si Brad Calix na unti-unti talagang paano mo siya ibabalanse, paano mo siya bibitawan ng dahan-dahan kasi hindi yung ganun kadali sa aking konteksto. Medyo mahirap po yun. Pero salamat sa Panginoon dahil sa dahan-dahan na pag-aaral ay ina-absorb po natin yung katuruan ng Catechism of the Catholic Church. Magandang gabi. Sabi ni Lino De Castro, Brad, kahit minsan napapamura, kailangan magpatawad para masarap ang tulog at pakiramdam. Normally, ganun ho talaga ang tao, ang Katoliko. Generally, may mga nagagawa tayo, hindi lang nakakapagmura. May time na may nagagawa tayo na hindi maganda. At totoo po yan, para makatulog tayo ng maayos, minsan isesettle po natin yung mga bagay-bagay po. Ray Montano Arabaca, maraming salamat bro. Watching from Marawi, salamat. Kay Renren Romo, mula daw po sa Davao Oriental. Kay Elfri Soto Habido, magandang gabi po. God bless sa buong clan ng Habido family. Maraming salamat po. Mga kapatid, ang focus po ni Brad Calix tonight ay learn to love Jesus and His teachings. Sabi dyan, come with me. Come with me. Kanino po in-address ito, yung context nito? Doon po sa mga alagad.
Sabi ni Elfrey Soto Habido, good evening, Brad Calix. Watching here from Himamaylan City. More power to you at sa iyong ginagawa. Maraming salamat po sa encouragement. At kay Pastor Ener Palasol Gamolo, magandang gabi Pastor, sa buong pamilya po. Maraming salamat for joining. Mga kapatid, itong Come With Me na ito, it was an invitation. Pwede ko sabihin itong invitation na ito, it is personal. Sonet Senas, magandang gabi po. Fe Baluya, maraming salamat. Bro Mario Talatayod, maraming salamat for joining. It was a personal invitation by the Lord Jesus Christ in-extend doon sa mga disciples. Hindi pa po sila kompleto noon, mga kapatid. Dito po sa Matthew chapter 4. Apat pa lang ho yung disciple dito. At nag-extend kaagad ng invitation si Jesus. Ang sabi niya, come with me. Magandang gabi, Bro Harvey. Angke, ang Vice President po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Ganun din kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente po ng CFD Bacolod. Maraming salamat mga bro. Salamat for joining. It was a personal invitation. Si Jesus yun, in-invite niya yung apat. Parehas na magkapatid. In-extend niya yung invitation. Ganon din sa akin may bahay kay Annalyn. Magandang gabi, Ma. Salamat for joining. Now sa ngayon, naniniwala ako, bagamat si Jesus wala dito sa lupa, nasa langit, yung invitation na ito ay in-extend sa Catholic community. Now you have to remember, mga kapatid, ang context na sinasabi ni Brad Calix, I'm talking directly to you. The Catholic community nationwide. Of course, may mga ilan tayong kasama rito na mga Protestante, Evangelicals, and it's good na mapakinggan lang din ho nito. But primarily, ako po yung nagsasalita para sa Catholic community. At kung ano man po ang maririnig ninyo, mga kapatid na Protestante, ay ito po ay naka-address sa Catholic community. Kung kayo po ay sa tingin nyo, may pakinabang po ito sa inyong buhay pananampalataya, sa inyong journey kay Lord, ay salamat po sa Panginoon Diyos. Shout out Harvey Angke, sa iyong may bahay at sa iyong anak, maraming salamat. Diyan sa Deca Homes, God bless kapatid. Kay Juliet Bukaw Apayor, maraming salamat for joining. Now, personal ito na invitation ng Lord. Naniniwala ako na ang bawat Katoliko sa Pilipinas ay kung paano in-invite ni Jesus yung mga disciples, ito ay nagpapatuloy po sa atin. Pangalawa, ito po ay exclusive. Hindi lang ito personal invitation, kundi exclusive ito. It's between Jesus and His disciples. Wala ibang kausap. Ang context dito, walang ibang kausap, walang ibang in-invite maliban sa apat, yung dalawa magkakapatid. Exclusive ito. Pag sinabi natin exclusive, walang third party to. Wala. Sila lang ito ang involved dito. Etong invitation na ito, it was a personal invitation. Pangalawa, exclusive. Special po yan pag exclusive. Naalala nyo, pag nagre-renta kayo ng resort, exclusive, kayo lang ang pwedeng gumamit nung pagkakataon na yon sa event na nais po ninyo, whether yan ba ay wedding, graduation ba yan, exclusive, walang ibang pwedeng gumamit ng area. Para lang yon sa inyo. Pangatlo, relational po yon. Ang gusto mangyari ng Lord doon sa invitation niya, hindi lang siya personal. Kasi siya yung nag-invite doon sa apat. Exclusive invitation yon. Pangatlo, relational. Parang Trinity, di ba? Nagkakasundo ba ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Yes, from the beginning up until now, nagkakasundo ang Trinity. Hindi ho nag-aaway. Hindi ho sumasama ang loob. Dapat ganoon din sa Catholic community ay mangyari po yan. Kapatid ng Darling May Peñaflor Sibonga, magandang gabi. Ate Fe Baluya, magandang gabi po.
Ayan, sabi niya, senior na po ako. Okay po. God bless po, Ate Fe, sa inyong mga apo. Maraming salamat po for joining. Ang sabi ng Lord, come with me. Ito'y invitation, hindi lang personal, exclusive, relational. It was a call for a personal journey with Jesus. Wala na si Jesus ngayon dito, ang naiwan tayo, ang church naiwan. Salamat tayo dahil sa ating Pope Francis, sa ating mga cardinal sa Vatican. We have the Archbishop, Bishop, Monsignor, the priest. May unity, may napapansin tayong pagkakaisa. Bagamat hierarchy, di ba? From Pope Francis to laity. Napapansin nyo, yun ang beauty ng Catholicism. Although hindi ho yan maintindihan ng karamihang protestante at mga evangelicals, at marami po silang ipinupukol dyan, pero gusto kong tignan ho yan, na tignan natin bilang community. Na tayo bilang member ng community ng church na itinatag ng ating Panginoon Diyos, tignan natin yung beauty ng community na ito. At kung babalikan po natin itong personal journey with Jesus, mahalaga po ito. Bobby Tarok, magandang gabi bro. Kapatid na Chi Suarez, God bless po kapatid, kay Pastor, salamat. Ayun, nasabi ni Sonet Senas, salamat po sa paliwanag, at least may nalalaman ako kahit konti. Maganda po yan ate na pakonti-konti po may nalalaman po kayo kaysa wala po. Yan po yung magandang hamon sa bawat isa. Hindi po ako expert, ilang buwan pa lang ho akong Katoliko. At nagsusumikap lang din mag-aral. Ako po'y apprentice. Iba po yung context ko before. Dati ako kong pastor. At ako po ay layman na preacher ng Katoliko. Maraming adjustments pero naniniwala ako sa biyaya ng Diyos katulad mo. Nag-i-struggle ka dahil nagsasama-sama tayo, ang context natin, community. Pwede tayong dumago sa pananampalataya. Opo. Maraming salamat Bobby Taruk for joining sa ating broadcast. Now ito pong come with me na sinabi ni Jesus sa mga disciples. Ito po ay life to life. Life to life po ito. Yung buhay ni Jesus na nasa lupa siya, 33 taon lang yung edad niya nung siya'y pinatay ng mga Hudyo. Nang i-offer niya ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. 3 taon lang ho yung kanyang pagmiministeryo at 12 lang ho na lalaki. Doon siya nag-invest ng kanyang buhay sa 3 taon. Pero nakita natin ayon sa Gospels na itong 12 na mga lalaki na ito, they turned the world upside down. So pangalawa makikita natin dito, ang sabi ng Panginoon, I will teach you. Itong mga alagad na ito, mga kapatid, mapapansin nyo, marami silang mga weaknesses. Hindi perfect itong mga disciples na ito. Pero makita natin, very consistent si Jesus sa kanyang teaching ministry. Although mapapansin mo na hindi ganoon kabilis yung pick up ng mga disciples. Yun nga lang nagpakain si Jesus ng 5,000 lalaki. Hindi kagad yun na intindihan ng mga disciples Yung lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, hindi nila nagigets yun. May takot na pagkamalan nga nilang multo si Jesus, di ba? Nung hindi pa sinabi ni Jesus na, ako to. Tapos sumampa siya doon sa boat. O saka lang sila naniwala. Hindi ba? Punong-puno ng doubt sa mga disciples. Pero hindi na-discourage si Jesus na magpatuloy na turuan po sila. Kasi alam ng ating Panginoon Diyos, bagamat iba-iba yung personalities, behavior ng kanyang mga disciples, may mga strengths and weaknesses, tapos mga simpleng tao pa to,
uneducated, ang sabi nga sa ibang salin, pero bakit hindi yung naging basihan ni Jesus para hindi sila turuan? Now, I'd like to say this, mga kapatid, ang ministry of teaching ay mahalaga po sa Catholic community. Hindi na ho kayang gawin yan ng mga pari natin. That's why may mga delegated po na apostolate, may mga catechist po tayo na inaral ho nila yan, dumaan sila sa proseso. May mga CFDs tayo na kung saan tinuruan ng mga aral ng simbahang Katoliko na ipinapasa ho namin sa iba na hindi ho alam ang doktrina natin. Yung ministry po ng teaching ay hindi dapat mawala sa simbahang Katoliko. Dapat ito ay nagpapatuloy. Alam mo yung strength ng mga Protestant at Evangelicals, teaching po. Kaya nga ako bilang dating pastor, nasanay ako sa teaching na mahaba, nasanay ako sa dikdikan ng utak. Pero nung ako'y nasa Katoliko, medyo iba yung dating. Para bang every time na ako ay nasa loob ng simbahan at nakikinig sa homily ng ating pare, parang nabibitin lang ako. Kasi nga 20-25 minutes ang homily. Liban po sa amin, may Sunday school pa kami ng 45 minutes. Tapos mayroong preaching na 30 to 45 minutes. So baga makikinabang ka ng mabuti. Lalo na kung medyo matagal ka na sa pananampalataya. Medyo naghahanap ka na. Ibang level na yung hinahanap mo. Now, hindi ko sinasabi ito para magbigay ng negatibo. Hindi ho. Ang sinasabi ko lang ay sana makita natin yung kahalagahan ng teaching ministry sa loob ng simbahang Katoliko. Now, I'd like to propose, mga kapatid, na sabi ko nga sa inyo, kung gusto talaga nating lumalim sa Panginoon, kailangan meron tayong disiplina sa pag-aaral. Tandaan nyo, 3 po yung ating baga sa tripod, 3 yung ating kinikilala. Sacred Scripture, pangalawa, Sacred Tradition, at meron po tayong Magisterium. Kauna-unahan dyan ang salita ng Diyos. That's why si Brad Calix ay matapos nating banggitin yung series of modus na 7, ay nais ko nang mag-concentrate sa mas importante. Kung paano tayo mag-growing sabay-sabay sa Panginoon itong taon na ito. Bagamat sabi nung iba, ito daw 2025 ay the year of the snake. Naniniwala po ba kayo dyan? Bilang Katolikong Kristiyano, hindi po tayo dapat maniwala dyan. Ang alam natin, ito ay the year of the Lord. Ito ay Jubilee. May pag-asa ang taon na ito. Bagamat marami tayong kakaharapin, mga series of challenges sa ating buhay, magkagayon man, okay lang po kasi nandyan ang ating Panginoon Diyos. At ang John of Damen, bro, magandang gabi. Regards sa iyong may bahay. Maraming salamat for joining. Ang sabi ng Lord, I will teach you. Ermito Mira, magandang gabi po. God bless for joining. Si Jesus ang magiging mentor ng mga disciples. Yung salitang mentor, alam naman natin yan eh. Siya yung mag-guide. Although sa panahon na ito yung usong-usong ginagamit. Mentor, coach, life coach. Na ako po'y pastor pa, ako po ay life coach ng isang police station sa Bago City. Opo. At na-enjoy ko naman yung ministry na ganun kasi nga ikaw ay hindi lang nagsishare ng word of God sa mga kapulisan. Nilalapitan ka rin sa mga personal na hamon ng buhay sa, sa pag-aasawa. Ano yung mga prinsipyo ng Biblia sa pagpapalaki ng mga anak. So, tapos may mga personal struggle yung mga kapulisan natin at lumalapit sa iyo, tagsisik sila ng guidance. So, nakakatuwa lang na hindi ka lang nag-aambag sa usapin ng salita ng Diyos, kundi yung practical applications nito ay nagagamit din tayo ng Panginoon Diyos.
Ang sabi ni kapatid na Sunet ay Year of Hope tayo ngayon. Okay. Salamat po. Mga kapatid, importante po ito. At ano ba ituturo ni Jesus? O itinuro? Kasi tapos na ho ito, kasaysayan na po itong pinag-uusapan natin eh. Pero yung prinsipyo ay timeless po yan, yung prinsipyo. Ang sabi po dyan, I will teach you to catch people. Mga kapatid, ang maganda kay Jesus, kaya niyang i-contextualize yung sarili niya kung sino kaharap niya. Si Jesus ay divine person. Siya ay Diyos at the same time tao. Hindi ho 50-50 ha, mali po yun. 100% God si Jesus, 100% human si Jesus. Divine person si Jesus. Kaya niyang i-contextualize yung sarili niya. Fisherman itong kaharap niya eh. Kaya tama lang yung sa kanyang sinabi, I will teach you to catch people. Now, kung ikaw yung kausap nung panahon na ito at ito yung narinig mo sa bibig ng Panginoon, ano yung reaction mo? Natuturuan ka daw na manghuli ng tao. Of course, ang fisherman, may lambat yan, may boat, at kilala ang mga fisherman po sa pasensya. Alam nila kung ano ang oras yung labas ng mga isda, saan sila nagpupunta. Alam yan ng mga fishermen. Meron silang perseverance, opo. Bagamat hindi sila mga tituladong tao, ay makikita mo yung kakaiba na katangian din po sa kanila. Now, ang tawag po natin dyan sa panahon natin, itong to catch people, ay importante na nakapagbabahagi po tayo ng mensahe ng Panginoon Diyos sa iba. Sabi ni Bobby Taruk, thank you for your will. You came back home in one Holy Catholic Apostolic Church. God bless you more, Brad Calix. Maraming salamat po sa encouragement, kapatid. Nakakataba po ng puso yung mga ganyan. I will teach you to catch people. Ang nasa mindset ni Jesus sa mga panahon na ito ay, tandaan nyo, sila ay mga fishermen. So ano yung nasa mind ni Jesus nung sinabi niya na I'll teach you to catch people? Yun ba ay literal na gagamit pa rin kayo ng lambat pero hindi na isda pero tao na? Mukhang delikadong trabaho yun, di ho ba? Mapanganib po yun. It could mean yung mga mangingisda rin ho ay ilalagay nila sa lambat. Yun ba yung understanding? Mga kapatid, hindi ho ang sinasabi ng Panginoon Diyos dito. Kailangan nilang matutunan na magkaroon ng pagmamahal sa ibang tao. Kung paano ipinasa sa kanila ng Panginoon Diyos yung aral, maganda ipasa rin nila ito sa kapwa. So dito makikita mo rito na yung pagtuturo pala, ang end goal nito ay sa tao din mapunta, yung itinuturo. Kaya nga ho yung pagpapasa ng mga aralin ng salita ng Diyos sa ibang tao, pwede yan sa kamag-anak mo, sa parents mo, kapatid, kaklase, kasama sa work. So pwede nating sabihin to mga kapatid sa isang banda, itong to catch people, ito yung ito yung life-to-life principle na ibinabahagi mo ang aral ng Panginoon Diyos sa isang tao. At ang maganda ho rito mga kapatid, matapos sabihin ni Jesus na come with me and I will teach you to catch people, ang sabi na andabi rito, at once they left their nets. Napansinin mo yung pagkakagamit ng salita dito, at once. Kinukwento na lang ho ito, ninanarrate lang ho ito ni Matthew yung nangyari. At ayon kay Matthew, at once they left their nets. Pansinin mo ha, nag-uusap na andun sa tabing dagat, sa baybay. Nag-uusap sila, in-invite sila ni Jesus. It was a personal invitation. Exclusive invitation yon at relational po yon, yung invitation na yon. To have a personal journey with Jesus. At
what a privilege para po sa mga disciples na ma-invite. Pero imbes na sila po'y magreklamo, magtanong, hindi ho Ang sabi rito, at once they left their nets. Mga kapatid, once na sineryoso ng Catholic community ang teachings ng salita ng Diyos, ito po ay mangangahulugan ng sakripisyo on our part. Sa context ng mga alagad, ano yung naging hamon sa kanila? Yung kanilang trabaho. Nung sumama sila sa Panginoon, iniwan nila yung trabaho nila. Kaya no wonder sa pagpapare, di ba? Iniiwan ng mga lalaki na nais magpare yung nasa harapan, yung desire niyang pangsarili. Kasi meron siyang vow na gagawin. Hindi basta-basta ang pumasok sa pagpapare. At least sa mga pastor na katulad ko dati, pwede ka magpastor at the same time, may trabaho ka. Yun po yung sistema sa Pilipinas. Pero sa case ko, hindi ho ako nagtatrabaho, ako'y nagpapastor full-time. Meron po akong support coming from the sending church. May parang kontrata yan na dapat within 3 to 5 years ay mabuo mo as a local church sa isang lugar. Tuloy-tuloy yung suporta. Hanggang 3 hanggang 5 taon lang yan. Dapat mabuo mo yan as a local church. Kung gusto mong manatili dyan, wala ka ng support kasi ang support mo 5 years lang. Kung gusto mong manatili dyan, talagang matinding hamon, mga kapatid. Pero sa context ng mga alagad po rito, ang pagsunod nila sa invitation ng Panginoon Diyos ay seryosong bagay. Kasi iniwan po nila yung trabaho nila. Hindi lang trabaho, kundi yung kanilang mahal sa buhay. At ang sabi ng talata, at once they left their nets and went with Him. Ang tunay na Katoliko ay merong ganito merong kang inner desire to really follow Jesus. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagkaunawa ko dyan bilang ang isang mabuting Katoliko ay follower ka ni Jesus. Ang nagmo-motivate sa atin para magdire-diretso sa pananampalataya ay ang Panginoong Yesus. Ang object ng ating love ay si Jesus. Makakayanan mong magmahal, matututunan mong magmahal sa mga kalaban dahil sa Panginoong Yesus. At once they left their nets and went with Him. It was a life-to-life experience. Babalik ka pa rin doon sa Trinity, mga kapatid. Anumang turo sa Biblia, babalik ka pa rin doon sa konsepto, sa aral ng Trinity. Na ang Trinity ay misteryo ito. Maraming theologians nagsumikap, explain ito ng maayos, pero bigo silang lahat. Kasi nga mystery, paano mo ipapaliwanag ang isang misteryong bagay na hindi maarok ng kaisipan ng tao? Kaya nga mystery yan. Hindi ho tatlo ang Diyos. Isang Diyos na nahayag sa 3 persona. Iba ang God the Father, iba ang God the Son, iba yung God the Holy Spirit. Pero iisa po sila. Iba yung role nila. Pero nagkakasundo sila. Meron silang unity. May harmony ang Trinity. Dapat sa Catholic community, ganun din tayo dapat. Sa kabila ng iba-iba yung antas ng pinag-aralan natin, karanasan sa buhay, sa pang-ekonomiya, ang iba mayaman, yung iba nasa gitna, yung iba ay nasa laylayan. Hindi na ho importante yan bilang Katoliko. Iba-iba lang talaga, pero hindi yan dapat maging hadlang para hindi tayo tumuloy
sa pinakasentro ng pananampalataya ng Katoliko, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. At pangalawa, maintindihan natin mga kapatid, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Loreto Castillon, sabi niya, "Good evening, Brad, watching from Kumalarang, Zamboanga del Sur." Conrado Aballe II, magandang gabi po. God bless sa buong pamilya po ninyo. Nilo Bonita, good evening po, Brad Calix, watching from Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ano po yung hamon ko sa inyo sa gabing ito? Papapansin nyo, learn to love. Hindi ganun kadali magmahal. Lalo na kung ang puso mo ay matagal lang nasaktan. Learn to love. Ang gusto sabihin ni Brad Calix, tapusin na natin yung mga debate. Tapusin na natin yung mga hatred. Yung mga past experiences natin sa buhay, sa negosyo, sa relasyon. Doon na tayo sa gusto ng Lord sa atin. Na nakafocus tayo kay Jesus at meron tayong desire na talagang sumunod sa kanyang kalooban. Etong 2025. Mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Now, I'd like to close sa sinabi po ni Pope Francis sa isa sa mga mensahe niya sa Vatican na ito po ang binanggit niya, no? Pertaining po sa Panginoong Yesus. Sabi niya sa kongregasyon doon sa Vatican, sabi niya, dinescribe niya si Jesus as the goal of our pilgrimage. And He Himself is the way, the path to follow. Maliwanag para kay Pope Francis na ang sentro ng lahat. Binanggit niya ang goal ng ating paglalakbay, pilgrimage, ay ang Panginoong Yesus mismo. Sapagkat para kay Pope Francis, si Kristo ang daan. Siya yung daan na dapat lakaran. Mga kapatid, mahalaga po ito na mag-reflect po tayo sa sinabi ni Pope Francis na ating pinakatatay sa lupa, na siyang representative ni Jesus on earth. Siya po yung pinakatatay ng lahat ng Katoliko worldwide. Ilang bilyon po tayo, di ba? Sa Pilipinas lang, malaki pa rin ang porsyento ng mga Katoliko dito sa Pilipinas. Mga kapatid, let me encourage you. Manatili po tayong nakasentro sa Panginoon. Alam ko marami pong mga bagay-bagay na pwedeng humadlang sa atin, sa ating growth, sa ating relationship sa ating Panginoong Yesus. Raydan Garcia, magandang gabi, bro. Maraming salamat for joining, bro. Mahalaga po na let's try to refocus ourselves, yung buhay natin sa Panginoong Yesus. We have to realign, refocus, realign ourselves sa Panginoong Yesus. Maganda to pag nag-gets ito ng mga Katoliko sa Pilipinas. Kami sinasabi si Brad Calix doon na realign na. May binabanggit siyang refocus. Bakit nawala na ba yung focus natin? Definitely. Hindi ko sasabihin to kung nakafocus tayo sa Panginoon. Majority ng Katoliko sa Pilipinas na out of focus. Nakafocus po tayo sa ating mga kahinaan sa buhay, sa mga problema. 'Di ba? Mas in-entertain natin yung mga challenges kaysa nakafocus tayo sa Panginoon. At yun po yung desire ni Brad Calix na samahan kayo. We will journey together bilang Katoliko.
Walang iwanan po ito hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. We will journey together. Kasi community po tayo. Tandaan nyo yan, community tayo, pamilya tayo. Pag umalis yung isa, pumuntang protestante, masasaktan ka. Wala tayong magagawa doon kung aalis sila eh. Maraming reasons yun eh. Meron tayong free will, meron tayong freedom to choose. Ang pwede natin gawin, manalangin na sana sila ay bumalik. Yun lang. Even yung mga pari natin, hindi naman nila tayo pwedeng kontrolin later on. Pero ano magagawa nila? Manalangin at mag-antay na babalik po tayo. Now, I'm not saying this para ho itry ninyong pumunta ng protestante. Hindi po. Galing po ako doon. Alam ko yung mundo ron. Ngayong nandito ko, dinala tayo ng Panginoon Diyos dito, may pinapagawa si Lord sa akin na para alalayan ang mga Katoliko sa Pilipinas to become a good Catholic. A good Catholic ay mahal si Jesus. Si Jesus yung priority sa buhay at meron siyang obedient heart. Yan ko po dinidescribe ang isang good Catholic. Ang bad Catholic ay hindi mahal si Jesus at walang pakialam sa pagsunod. Meron siyang rebellious heart, meron siyang pride, etc. Bernardito Hill, magandang gabi po. Salamat for joining. Ganun din kay Junior Coronel. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, bukas magkita tayo alas 6 ng umaga, the same time. Paki-share po itong videos mga kapatid. Malaking tulong nito sa Catholic community. Suportahan po ninyo ang YouTube channel ni Brad Calix sa State of Grace TV sa YouTube. Ipagdasal po natin, Lord willing, etong taon na ito ay makakapasyal po ako kasama yung aking team sa inyong lugar sa Pilipinas ha. Pero kung gusto nyo kaming ma-invite, dalawa po yung gagawin natin. Hahamunin ko po kayo through my personal conversion. Hamunin kayo na maglingkod sa Panginoon Diyos. At the same time, kung wala pong CFD dyan sa area ninyo, we are very much happy na tulungan po kayo na magkaroon kayo dyan. Pero ang usapan po natin ay ang pari po ninyo ang susulat sa amin sa Bacolod, ha? Kung wala kayong CFD sa area nyo at gusto nyong magkaroon tayo dyan, ang sistema po natin, you have to write a letter. Yung priest ninyo ang susulat dito sa Diocese ng Bacolod para ho yung grupo namin ay pupunta dyan sa lugar po ninyo, ha? Dalawa ho gagawin natin dyan. Magtuturo kami ng CFD dyan. I-organize natin yan sa biyaya ng Diyos. At share ko sa inyo aking personal conversion. At meron akong gagawing paghamon po sa inyo sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos. Raymond Luyas Laganzon, shout out from Davao City. Maraming salamat Raymond at sa aking espesyal na kaibigan, pastor, kinikilala, Pastor Jonel Chavez ng Southern Baptist. Pastor, magandang gabi po. Isa po ito sa ginamit ng Lord para ho yung gawain doon sa Northern Luzon ay makapagpatuloy. Pastor, magandang gabi po at sana meron tayong time na makapag-usap po tayo. Regards lang po ako kay ate. Maraming salamat Pastor Jonel Chavez for joining at sa lahat ng tropa natin sa Southern Baptist School of Theology. Maraming salamat Pastor Jonel. Opo. Mga kapatid, sabi ni Ate Fe, thank you Brad Calix, good evening sa buong pamilya mo dyan sa Diocese ng Bacolod. Opo Ate Fe, makakarating po yan. So mga kapatid, yan lang pong ilang mga announcement natin at sana nga po ay gamitin ng Lord itong ating series na Learn to Love series natin sa kada gabi. Actually po, alas 7 po tayo dapat magsimula pero may mga hindi inaasahang pangyayari kaya ho na napapalitan yung ating oras.
Maraming salamat po mga kapatid for joining sa ating broadcast. At kung may mga personal concern ho kayo regarding sa ating broadcast o may mga tanong kayo kay Brad Calix, don't hesitate po na tawagan po ako, mag-chat po kayo sa akin. Pwede naman ho nating pag-usapan yung ilang mga concern. Okay? Tayo po ay mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, maraming salamat sa gabing ito. Masaya kami sapagkat ipinakita niyo sa amin ang kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon at sa kanyang mga turo. Ito po yung ayaw namin ma-miss. Liban po sa Catechism of the Catholic Church na source ng aming teaching, naniniwala po kami na mahalaga po ang salita ng Diyos, ang Biblia, sapagkat ito po ay isa sa mga kinikilala po namin para kami mag-grow sa aming pananampalataya kay Kristo. At sa tulong po ni Blessed Virgin Mary, maraming salamat po. Kami nag-ask po sa inyo na tulungan nyo kami sa aming mga struggle sa buhay na ito. I'd like to pray po ng good sleep tonight. At bukas, Lord willing, magigising po kami, may panibagong kalakasan at patnubay na galing sa banal na Espiritu. Maraming salamat po sa Catholic community tonight na nandito at sa mga makapakinig pa nito mamaya, ay pagpapalain niyo po kami. Patuloy kami nagdadasal na patuloy niyo pong i-comfort yung mga nagkaroon ng problema doon sa wildfire sa California. Nagdadasal po kami na makaka-recover po sila sa tamang panahon at sa pagtutulong-tulong ng mga tao sa lugar na yon. Nagdadasal kami na probably maraming Katoliko din doon na naapektuhan at ibang mga relihiyon. Ang mahalaga lang ay makita ng mga tao na sa kabila nung bagay na yon ay pwede silang bumangon. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Masaya kami sa tinuro nyo sa amin. At sana po ito ay makatulong ng malaki sa aming buhay pananampalataya. Just want to thank you. We just want to give you all the praises, Father, sa gabing ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga kapatid for joining. See you bukas, Lord willing, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. At don't forget to share yung ating videos para sa ating wide audience ng Catholic community. Lord willing, magkikita po tayo bukas mga kapatid. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory mga kapatid. Ingat po kayo. And bye for now. Maraming salamat po.